Sa pagiging saksi natin sa mga aspeto tulad ng pagbabago ng klima, ebolusyong teknolohikal at hindi sapat na pagdedesisyon ng gobyerno, pakiramdam natin ay kalaban na natin ang lahat at nalalapit na ang katapusan ng sangkatauhan. Aming ibabahagi sa inyo ngayon ng ilan sa prediksyon ni Nostradamus na pinapasilip sa atin ang ideya ng nakakatakot na hinaharap ng Pilipinas at ng buong mundo na malayo sa ating mga imahinasyon. Let's begin! Sino si Nostradamus? Bago ang lahat, atin munang kilalanin si Nostradamus. Si Nostradamus ay siguradong isa sa mga tanyag na personalidad sa kasaysayan. Ang kanyang kabantugan ay dahil sa kanyang mga sikat na propesiya at prediksyon. Higit pa sa astrolohiya, siya ay isang magaling na doktor. Ngunit isa ring controversial na character na nag-specialize sa occultism. Narinig na ng lahat ang pangalang Nostradamus. Isa siyang medieval character na kilala sa kanyang kapasidad na hulaan sa pamamagitan ng mga siyentipikong pamamaraan ang mga pangyayari sa malayong hinaharap. Ang kanyang mga prediksyon na isinulat halos 500 taon nang nakalilipas ay buhay pa rin sa panahon ngayon at ang Frenchman na ito ay isa sa mga mahalagang figures ng occult art. Isa siyang controversial na karakter. Inamin niya na ang kanyang mga prediksyon ay hango sa mga siyentipikong mga bagay. Ayon sa kanya, nahuhulaan niya ang future sa pamamagitan ng pagkakalkula ng posisyon ng mga bituin at mga planetang malapit sa daigdig at sa iba pang astral bodies. Siya ay pinanganak sa Saint-Rémy de Provence, Southern France on December 14, 1503 at isa siyang sikat na French na doktor, kabbalist at pharmacist, pinakakilala sa kanyang librong Les Prophéties. Ang unang edisyon nito ay nailathala noong 1555. Ang mga propesiya ni Nostradamus ay nakasulat sa verses na tinatawag na quatrains. Marami sa kanyang mga prediksyon tulad ng pagkakaroon ng kapangyarihan ni Adolf Hitler at ng Second World War ay naging accurate. Nakapagsulat si Nostradamus ng 6,338 na propesiya, karamihan sa mga ito ay nagkatotoo. Ang kanyang mga propesiya ay sinasakop ang mga period na umaabot sa 3797. Ang sikreto sa kanyang mga prediksyon ay nanatili pa ring sikreto. Ang mga quatrain ni Nostradamus ay patuloy pa ring minamangha ang mundo, kahit na isinulat ang mga ito halos 500 taon nang nakalipas. Higit 70% ng mga propesiyang ito ang nagkatotoo, at ilan sa mga masasaklap na prediksyon ay para sa taong 2021. Ang mga prediksyon. Zombie Apocalypse. Isang Russian scientist ang lilikha ng isang biological weapon at ang bunga ay isang virus na kayang gawing mga zombie ang sangkatauhan. At dahil dito, nalalapit na ang ating pagiging extinct sa hinaharap. Few young people half dead to give a start. Dead through spite, he will cause the others to shine. And in an exalted place, some great evils to occur. Sad concepts will come to harm each one. Temporal dignified, the mass to succeed. Fathers and mothers dead of infinite sorrows. Women in mourning, the pestilent she, monster. The great one to be no more, all the world to end. A famine of biblical proportions. Ayon sa mga prediksyon ni Nostradamus, ang mga unang senyales ng katapusan ng mundo ay kagutuman, mga lindol, iba't ibang mga sakit at mga epidemya na madalas nang nangyayari ngayon. Ang pandemyang ating kinakaharap ngayong 2020 ay nagrepresenta sa simula ng sunod-sunod na hindi kaaya-ayang mga pangyayari na maapektuhan ang populasyon ng mundo. Ang kagutuman na darating ay isa sa mga hindi pa kailanman nakakaharap ng mundo. Ang malalaking bahagi ng sakuna ay itutulak na tayo ngayong pabalik sa kasaysayan. At ang malaking parte ng populasyon ng mundo ay hindi na masusupil pa ang sumpang ito. After great trouble for humanity, a greater one is prepared. The great mover renews the ages. Rain, blood, milk, famine, steel, and plague,
is the heavens fire scene, a long spark running. Mula sa taong 2020, matapos ang 248 years, ang Saturn at Capricorn ay pinagkaisa ang kanilang mga lakas kasama ng Pluto sa isang kamanghamanghang pagsasama na babaguhin ang kapalaran ng mundo. Ang Saturn sa Capricorn ay responsable sa social hierarchies, state power, authority, functions, and status, at ito ang pinaigting ng Pluto. Solar storms. Ang 2021 ay magiging isang mahalagang taon pagdating sa mga major global events. Malalaking solar storms ang mangyayari na maaaring magdulot ng mga malalaking pagkasira sa mundo. Binabantaan tayo ni Nostradamus na we shall see the water rising and the earth falling under it. Ang masamang epekto ng mga pagbabago sa klima ay magdudulot ng kaguluhan at mga alitan. Habang ang mundo ay mag-aagawan sa mga resources at susunod pa rito ang mass migration. A comet will hit the Earth or it will come very close to Terra. Ang pangyayaring ito ay magdudulot ng mga lindol at iba pang mga natural disasters na maaari nating mapulot mula sa quatrain, "In the sky, once is fire and a long trail of sparks." Ang iba pang mga interpretasyon ng quatrain na ito ay sinasabing ito ay patungkol raw sa isang malaking asteroid na tatama sa daigdig. Sa oras na pumasok ito sa atmosfera ng mundo, ang asteroid ay mag-aapoy. Makikita sa langit bilang malahiganteng apoy. Inanunsyo ng NASA na isang malaking asteroid ang may malaking tiyansa na tatama sa Earth sa mga susunod na mga taon matapos sa mga alerts na inilalabas ng American Agency araw-araw. Ngunit sa puntong ito ay mas seryoso. Isang asteroid na tinatawag na 2009 KF1 ang may tiyansang tumama sa Earth sa May 6, 2021. Ayon sa konklusyon ng NASA, sunod ng mga kanilang pag-aanalisa tungkol sa trajectory. Sinasabi ng NASA na ang asteroid ay may kapangyarihan na tumama sa Earth na may equivalent na 230 kilotons ng TNT explosive force. Ibig sabihin, 15 times na mas malakas kaysa sa nuclear bomb na pinasabog ng mga Amerikano sa Hiroshima noong 1945. A devastating earthquake will destroy California. Ayon sa interpretasyon sa quatrain na isinulat ni Nostradamus, isang napakalakas na lindol ang sisira sa California sa 2021. Ayon sa kanyang prediksyon, isang napakalakas na lindol ang tatamaan ng New World o Western Land, at ang California ang lohikal na lugar kung saan ito maaaring mangyari. Ayon sa mga astrologers, Mercury in Sagittarius, Saturn fading. Ang sumusunod na petsa kung kailan ng mga planetang Mars at Saturn ay malalagay sa isang posisyon sa langit ay sa November 25, 2021. The Sloping Park, Great Calamity, Through the Lands of the West and Lombardy. The Fire in the Ship, Plague and Captivity, Mercury in Sagittarius, Saturn fading. The American soldiers will have brain chip implants. Ang mga Amerikanong sundalo ay magiging isang klase ng cyborgs, at least sa brain level, upang salbahin ng sangkatauhan. Ang chip ay bibigyan tayo ng kinakailangang digital intelligence upang magprogreso ng higit pa sa limits ng ating biological intelligence. Maaaring ibig sabihin nito na ilalakip natin ng artificial intelligence sa ating mga katawan at utak. The newly made one will lead the army, almost cut off up to near the bank. Help from the Milanese elite's training, the Duke deprived of his eyes in Milan in an iron cage. Pope Francis will bring people closer to the Church. Kahit na ilang taon pang mananatiling pinuno ng simbahang Katoliko si Pope Francis, mag-iiwan siya ng isang gracious at deeply impressive legacy. Ang simbahan ay magiging isang lifeboat para sa marami pang mga tao. We need to take care of everyone, especially the poorest, the weakest, the least important, the hungry, the thirsty, the stranger, the naked, the sick, and those in prison. Ika ni Pope Francis. Sea level rise. Walang duda, ang klima ay patuloy na nagbabago. Sa lahat ng mga apocalyptic na scenarios na maaring magkatotoo, ang pagtaas ng level ng mga dagat ay ang pinaka-dramatic. Ngayon, 50% ng populasyon ng mundo ay naninirahan sa coastal areas.
Ang prediksyon ng isang posibleng sakuna ay maaaring makita sa pamamagitan ng pagsunod sa halimbawa ng Newton City sa Alaska na kung saan in less than 5 years ay lalamunin na ang tumataas na tubig. Ang maliit na komunidad na ito na may 400 tao ay hindi lamang ang nag-iisang maapektuhan. Ang current estimations ay sinasabing ang Venice ay hindi na maaaring tirahan by 2100 at ang Los Angeles at Amsterdam ay magiging abandonado pagkalipas ng 5 taon. Peace and plenty for a long time the place will praise. Throughout his realm, the fleur-de-lis deserted. Bodies dead by water, land one will bring there, vainly awaiting the good fortune to be buried there. Kung inyong nagustuhan ng aming video, huwag niyong kalimutang pindutin ang notification bell para sa agarang updates. At syempre, huwag niyong kalimutang mag-like and subscribe. Muli kami ang Karunungan TV at maraming salamat sa inyong panonood. Bye!